Yun, magandang araw, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon ito ang pagkikwentuhan natin, itong Senate hearing tungkol sa pinapagawang new Senate building ng Senado. So, nalaman natin doon sa mga unang hearing kay Senator Alan Peter Cayetano na kumbaga kini-question niya yung 21 billion na pondo para sa pagpapatayo ng new Senate building, na nakita niya na umabot na sa 23 billion. So nagkaroon ng discrepancy ng 2 billion na hindi maipaliwanag ng maayos ni Senator Nancy Binay. So ngayon nagkaroon uli na panibagong Senate hearing. Ngayon mas nalaman at mas nagulat pa si Alan Peter Cayetano na posible pa palang umabot yan sa 27 billion. So may additional na 6 billion para sa proyekto ng new Senate building. So napakalaki ng ng additional. So alamin natin sa balitan to kung bakit umabot sa 6 billion or bakit may kailangan pang additional na 6 billion para matapos itong new Senate building. So bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong balitan to. Maari pa umanong umabot sa 27 billion pesos ang gastos para sa pinatatayong new Senate building. Lumabas po yan sa pagdinig ng Senado kanina, ang dahilan sa pagtutok ni Jonathan Andal. Yung sa new Senate po kasi from the kahit inimbitahan, hindi na dumalo si Senator Nancy Binay sa pagdinig ng Senate Committee on Accounts na nagre-repaso ng lumubong gastusin para sa ipinapatayong new Senate building. Hindi na po tayo a-attend ng hearing mamayang hapon kasi noong huling hearing naman po, narinig na ho natin kay Yusek Sadain, inamin niya na there's no such amount. Matatanda ang mainit ang naging... Kaya hindi umatin si Nancy Binay kasi may posibilidad na makahon siya. Kasi may hawak si although sinabi ng DPWH na there's no such amount na 23 billion, was only 21 billion lang. Pero may hawak kasing dokumento si Alan Peter Cayetano na galing mismo sa opisina ni Nancy Binay na 23 billion na hindi maipaliwanag ni Nancy Binay. Kaya hindi siya umatin dyan kasi makakahon siya dyan. Kasi didigdigin siya dyan ni Alan Peter Cayetano na oo, kahit walang sinabing 23 billion yung DPWH, pero ang dokumentong hawak ko na galing mismo sa opisina mo na nagkakahalaga ng 23 billion, yun yung dapat mo ipaliwanag. Kasi discrepancy yan na 2 billion. Hindi yan million na pwede mong palagpasin lang. Billion ang usapan dyan. So, siguro may nabuti ni Nancy Binay na wag nang umaten kasi nga gigisahin siya. Unlike kung hindi siya umaten dyan, so tanungin man siya dyan ng press, tanungin siya ng mga reporter, kumbaga makakapag-isip na kagad siya na pwedeng isagot. So wala mag-a-argue sa kanya. Kung dyan sa Senate hearing siya magsasalita, pwede makipag-argue itong si Alan Peter Cayetano, alamin kung bakit umabot sa ganun yung presyo na mismong galing sa opisina niya. Pagtatalo ni Binay at Committee Chairman Alan Peter Cayetano noong nakaraang pagdinig tungkol sa kung magkano ang halaga ng gusali. Sabi kasi ni Binay, 21.7 billion ang nasa records ng Department of Public Works and Highways. Pero gate ni Cayetano, aabot ng mahigit 23 billion kasama ang halaga ng biniling lupa. Pinarepaso ni Senate President Chisa Escudero ang gastusin para sa gusali matapos malaman na mula sa 8.9 billion pesos na halaga ay lumobo na ito sa 23 billion pesos. Pero kanina, lumabas na mas malaki pa rito ang halaga ng gusali at maaaring umabot na sa 27 billion pesos. Sa computation daw ng DPWH, tumaas na ng 20% ang presyo ng mga materyales sa construction simula noong 2021. Cost po noon is based on doon po sa 2021 na cost po ng mga materials. Paaminin po namin na yun po ay hindi po updated. So, sa inyo pong sa term niyo po, Mr. Chair. So, ibig sabihin, yung budget na 23 billion is medyo may makatotohanan. So, may katotohanan yung sinasabi ni Alan Peter Cayetano dahil base na rin sa dito sa mga taga DPWH, posible para lumaki yan.
So pwede daw umabot ng 27 billion kasi may additional na 20% daw doon sa total cost, which is yung mga materials daw, kasi yung hindi raw updated yan dahil yung binili nilang project ng mga materials is 2021 ba? Ulit nga natin. Aaminin po namin na yun po ay hindi po updated. So, sa inyo pong, sa term niyo po, Mr. Chair, pwede po natin based on doon po sa 2021 na cost po ng mga materials, aaminin po namin na yun. So yun, noong 2021 pa pala sila bumili ng materyales. So may punto nga naman siya kung 2024 na ngayon, so may 3 taon na. So may posibilidad nga tumaas yung yung materyales, yung presyo ng materyales. So yun pala yung nagiging rito ngayon, nagiging issue kung bakit lumalaki yung gastusin ng mga government project natin. So dahil sa hindi updated or hindi stable yung kumbaga hindi yung budget na naka-propose is different pa pala do sa magiging presyo ng materyales. So halimbawa 2021 nagsimula yung project, base na rin dito. So nagsimula yung pagpapatayo ng new Senate building is 2021 pa. So yung presyo ng materyales na binili nila is nakadepende pa lang dun sa current year. So pagdating ng 2022, 2023, so nag-iiba yung presyo ng materyales. So ang nangyayari, bumibili sila per year, hindi sila bumibili ng bultuhan. Para halimbawa, siyempre halimbawa papagawa ka ng bahay, kung ano yung estimated nung gagawa ng bahay, dinideliver na lahat ng materyales. So dito sa nangyayari sa government project natin, since matagal nga gawin yung mga project na yan, inaabot ng taon, ang nangyayari, kung itong taon lang na to, dun lang ilalabas yung budget. So pagdating ng next year, mag-iiba uli yan, depende kung magkano yung magiging price value ng mga materyales. So ang nangyayari, kung madidelay pala ng madidelay yung paggawa ng mga proyekto ng gobyerno, is talagang malaki yung posibilidad na mag-iba yung presyo, so lalaki siya. So ang nakikita ko rito, yun yung ginagamit na diskarte ng mga corrupt sa atin sa gobyerno. So ginagamit yung batas na every year lang pwedeng bumili yung mga government project na materyales para at least kung tumaas man next year, madadagdagan yung kita nung may-ari nung kukuhanan nila ng materyales. At the same time, malaki rin yung kikitain ng contractor na gagawa. Siyempre, yan, parang connivance yan. Siyempre, meron silang mga kinukuha ng materyales na posible meron silang katkong doon o meron silang sinatawag nating komisyon, di ba? So pabor sa kanila kung madidelay yung mga government project kasi nga tataas yung materyales. So katulad sa nangyayari dito sa Senate hearing na to, na nakadepende sila per year. So kung halimbawa itong year na to ang presyo ng bakal 150, so next year, may posibilidad tumaas yan. Pwedeng maging 200 yung presyo ng bakal na ginagamit nila nung 2021. So, pagdating ng 2023, so posibilidad tumaas pa uli yung presyo. So, mag-iiba na naman yung budget. So, mas dumalaki yung kita nung kinukuha na nila ng materyales. Kaya pabor na pabor doon sa kanila kapag nadidelay yung paggawa ng proyekto tulad nitong new Senate building na sinasabi nga ni Alan Peter Cayetano na delayed na to ng ilang buwan, ng 15 months yata, so may isang taon ng delay. So yung additional 20% dun sa budget para sa pagpapagawa ng building, posibleng yun ang kitain nung humahawak ng project na yan. So hindi maiaalis sa isip ng mga Pilipino na kaya lumulobo yung budget ng pagpapagawa ng mga ganyan, ng building, ng mga proyekto ng gobyerno, talagang sinasadyang i-delay para lumaki yung kita. Di ba? So, yun yung nakikita ko dito. Ay hindi po updated. So, sa term nyo po, Mr. Chair, pwede po nating i-update po natin yun. So at 20%, yung 10 billion plus 2,
So nasa 25B na tayo. Am I correct? Aabutin po ng 25 to 27 including the cost of land. Plus yung inflationary cost na po kasama. Oh, 'di ba? Pati yung presyo ng lupa, pwede pa magbago 'yan. 'Di ba? Hangga't hindi yan nababayaran ng buo, posibilidad na tumaas yung market value ng lupa. Tandaan niyo, yung lupa tumataas yan, hindi yan bumababa. 'Di ba? So may materials ganun din. Kung hindi bumaba yung presyo ng materials, lalo na sa panahon natin ngayon na talagang depende kasi sa demand yan. Kung mataas yung demand ng pagbili ng mga bakal na yan, mga materials, talagang tataas yan. So, ang layo na ng budget. Ang laki na ng discrepancy. So, may additional na 6 billion na. So, from 21 billion na proposed budget, umabot ito ng 27 billion. Dahil nga, nadidelayed na yung paggawa ng building. Yan yung kini-question ni Alan Peter Cayetano. Bakit ganoon? Kinwestiyon din ni Cayetano kung bakit 443 million pesos ang pondo para lang sa metal cut